Reaction video to about sa revelation na si Dragon pala ay isang marine noon. Sa chapter 1097, sinabi na si Dragon ay dating part or kasama pala ng mga marines. Pero umalis siya dahil wala daw siyang nahanap o nakitang justice doon. Finally, nagka-confirmation na rin about dito. Para sa mga solid One Piece fans, noon pa nag-speculate ang mga tao na may koneksyon sa Marines si Dragon. Dahil sa tatay niya ang hero na si Garp at dahil mukhang marami siyang alam sa world government at mga masamang bagay na ginawa nito. So great job sa lahat na may theory na related. Tama kayo at mukhang next few chapters ay madi-deep dive pa natin ang nakaraan na ito ni Dragon. Total, nasa topic na rin tayo ng mga theories. Ito ang mga theory ko na posibleng nakaraan ni Dragon habang nasa Marine siya. Una, rival siya ni Akainu. Magka-age si Dragon at Akainu. Currently, pareho silang 55 years old. So meaning, noong part si Dragon ng mga Marine ay magkaedad lang sila ni Akainu. Possible na naging rival sila at sabay lumaki. Sadly, dahil nasabi ni Dragon na wala siyang nakitang justice sa Marine noon, ay posibleng kinutukoy din niya dito ang brand of justice ni Akainu na absolute justice. So baka in the future, magkita sila ulit at mag-clash. Malay natin, di ba? Final fight pala ni Akainu is si Dragon o laban kay Dragon. Next, Admiral candidate si Dragon. Posible na before sukuan ni Dragon ang mga Marines ay high-ranking Marine siya or mataas ang potential. May mga theory na Admiral noon siya. Pero hindi ako masyadong kumbinsido dito kasi bakit hindi siya kilala at pinag-uusapan ng mga ibang Marine bilang dating Admiral. Parang ganito, uy si Dragon no, yung dating Admiral na naging kalaban. Wala akong naririnig na ganun eh. So less likely na mangyari yun. Ang pinakamalapit na posibilidad para sa akin is Admiral candidate siya tulad ng tatay niyang si Garp. Pero naumay na siya sa Marines at world government kaya ito umalis. Last theory, part siya ng CP0. CP0 ang pinaka-logical choice para sa akin. Na-check ng theory nito ang lahat ng boxes. CP0 ang pinaka-top spy agents ng world government. Maraming alam si Dragon sa world government at mga sekreto nito kaya siya umalis. Maraming pinagawang malalang bagay sa kanya siguro noon. Directly siya nagtatrabaho para sa mga higher ups at nakikita niya kung paano sila mamuno. Posible na isa siyang living witness ng existence ni Imu at dumagdag ito sa dahilan kung bakit siya ang world's most wanted man. Diba? May sense naman lahat yun. So baka yun ang dahilan kung bakit siya umalis at bakit siya hinahunting talaga ng sobra ng world government. Finally, nasa part na tayo ng One Piece kung saan unti-unting nare-reveal ang nakaraan ni Dragon. Interesting tuloy abangan kung ano pang mangyayari next few chapters. So yun, maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Kita-kita ulit tayo sa next video.